Patay ang 4 na menor de edad at isang ginang matapos masuffocate sa sunog na sumiklab sa Navotas. Sabi ng isang nakaligtas, posibleng nagsimula ang sunog dahil sa electric fan sa kanilang kwarto. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa pamangkin ko, 2 apo. Yun nangyari, mahirap. Magpapaskong kulang ang pamilya ni Elmer Tungco. Namatay kasi sa sunog kaninang umaga sa barangay San Roque, Navotas, ang pamangkin at apo niyang magnanay na sina Sara at Sailem Lorraine Constantino. Pati ang isa pang apong si Rudy na graduating pa naman sa grade 6. Damay din ang 2 kaibigan ng mga bata na grade 6 at grade 8 students na nakitulog lang sa nasunog na bahay. Kahit na hindi namin anak yung hindi namin pinsan yung 2 bata, masakit din sa loob na damay. Ayon kay Tungco, na-suffocate ang mga biktima. Noong pamangkin ko, nakayukyuk gano'n sa kama. Pero yung mga bata, akap-akap niya. Posible raw tulog noon ang mga biktima. Binasag ng mga volunteer ang bintana sa kwarto ng mga biktima. Pero dahil sa grills, imposibleng makalabas rito. Patuloy naming sinisikap na makuha ang pahayag ng Bureau of Fire Protection. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Arestado sa Antipolo isang lalaking nanggahasa sa isang babaeng PWD sa Camarines Norte. Kung paano siya natuntun sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa kulungan ng bagsak ng lalaking ito matapos damputin ng mga pulis sa Antipolo City kagabi. Suspect siya sa panggagahasa sa babaeng 19 anyos na person with disability o PWD. Nangyari ang umano'y panghahalay sa isang kubo sa Basud, Camarines Norte, Nobyembre ng nakaraang taon. Yung biktima po ay pamangkin ng bayaw niya. Mentally incapacitated siya. Halos 4 na buwan daw nilang pinaghahanap ang suspect hanggang masakote sa tulong ng Antipolo Police. Nalaman po namin yung lokasyon niya through social media sa Facebook. Kaya po namin na-locate na andito siya ngayon sa Antipolo City. Pag-amin ng suspect, kilala niya ang biktima pero mariin niyang itinanggi ang paratang. Hindi ko naman po ginawa, wala po akong alam. Dadalhin ang suspect sa Camarines Norte para harapin ang kasong qualified rape. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Ayan, nag-brown out na. Tinupok ng nagngangalit na apoy ang ilang bahay at establisimento sa harap ng Victoria Public Market sa Tarlac kagabi. Ayon sa uploader, hinihinalang nagmula ang apoy sa isang lumang bahay roon. Agad namang rumesponde ang mga bombero at naapula ang sunog. Ayon sa BFP Tarlac, walang nasawi sa sunog at patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi nito. 3 magkakaanak ang patay sa pamaril sa loob mismo ng kanilang bahay sa San Francisco sa Camotes Island sa Cebu. Ayon sa pulisya, binaril sa ulo ang padre de pamilya, ang kanyang asawa at ang 14 anyos nilang anak. Nakaligtas ang isa nilang anak. Ang kwento niya, nangungutang daw ang salarin sa kanyang ina. Tumanggi raw ang kanyang ina kaya nagalit at namaril ang salarin. Tumakas ang salarin na tinutugis pa ng pulisya. 21 container ng mga nasamsam na smuggled frozen mackerel ang sinimula ng ipamahagi ng gobyerno sa Maynila. Sabi ng Pangulo, ayaw nilang masayang ang mga smuggled na isda, sabay pagtitiyak na ligtas itong kainin. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kahon-kahong mackerel ang ipinamahagi sa mga residente ng Baseco sa Maynila sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Tig 2 kilong frozen mackerel kada pamilya. Ito yung mga kinumpiskang kargamento na sinubukang ipasok sa bansa noong Setyembre pero naharang ng Bureau of Customs dahil walang sanitary and phytosanitary import clearance mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kanina formal itong na-turn over sa Department of Agriculture kasabay ng pag-inspeksyon ng Pangulo sa Manila International Container Port. Na-inspeksyon na ito, safe for human consumption. Kaya habang pwede pa, distribute na natin para hindi naman masayang at magamit naman ng ating mga kababayan. Ulam na po namin, tanghalian, hapunan. Kaysa masira po, maganda rin po ipamahagi sa mas nangangailangan. Malaking tulong po ito kasi wala sa naghanap buhay sa akin. Ako lang. Tinatayang 150,000 na pamilya sa NCR, Region 3 at 4 ang makikinabang sa 21 container na puno ng mackerel. Batid raw ng Pangulo ang problema sa smuggling sa bansa. Ang problema kasi sa smuggling, pinapasok nila, tapos iipitin, hindi ilalabas.
mag-aantay hanggang tumaas ang presyo. Pag tumaas ang presyo, saka nila pagbibili. Hindi natin papayagan na matuloy na yung mga ganyang klaseng sistema. Dahil naman sa epekto ng mga nagdaang bagyo sa supply ng isda, inaprubahan ng Department of Agriculture ang importation ng 8,000 metric tons ng isda. Bukod pa ito sa 30,000 metric tons na imported na isda na unang inaprubahan para mapunan ng humihigpit na supply sa mga buwan na nagpapatupad ng closed fishing season. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nagsama ang mga showbiz at political personalities sa special VIP screening at Thanksgiving party ng blockbuster film na Hello, Love Again. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Exactly 1 month since their opening day, the Hello, Love Again fever is still on. Mainit na sinalubong ng fans sina Alden Richards at Catherine Bernardo sa kanilang VIP screening sa Taguig City, na dinaluhan din ng mga kapuso at kapamilya executives. Para ipakita ang suporta sa pelikulang Pilipino, dumalo sa special screening si First Lady Liza Araneta Marcos, Senate President Chis Escudero at iba pang mambabatas at opisyal ng gobyerno. It's kinda like a happy cry, a fulfilled cry because parang na-realize ni First Lady yung home niya is, yung husband niya. The film resonates to a lot of people in different ways. Sabi niya ito sa good cry naman, so na-enjoy na yung journey ni Ethan and Joy, and then she also mentioned na napanood niya rin yung first part. Grateful daw sina Alden at Catherine sa pagpapakita ng suporta ng mga kinatawan ng gobyerno sa Philippine cinema. We're very grateful din naman talaga na parang mas nabibigyan tayo ng support ngayon ng ating government when it comes to the entertainment industry. Now on its 5th week, showing pa rin in over 300 cinemas worldwide ang Hello, Love Again. Overwhelmed with joy pa rin ang mga bida ng top-grossing Filipino film of all time sa success ng movie. To everyone who joined us in this journey, know na hindi namin po makakalimutan ng experience na to as much as you guys are to it also. Mula sa Hello, Love, Goodbye 5 years ago, hanggang sa pagpapatuloy ng kwento ni na Joy and Ethan sa Hello, Love Again, hindi raw matatawaran ang natanggap nilang pagmamahal at suporta. Hindi namin ito magawa nang wala yung suporta na yun, and that support motivated us and kept us going. This is Joy. And this is Ethan. Signing off. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.